pag-alaga ay walang tigil sa kakasigaw. Nang mapansin nila, ang tuta na ipinanganak ng kanilang aso. Maraming tao ang sadyang mapagmahal sa mga hayop na nagagawa nila ditong ialay ang kanilang buong buhay para maprotektahan sila at maalagaan. Ito ang kaso sa mag-asawang nagmamay-ari ng maraming rescue dogs na regular nilang lahat naalagaan. Isang dekada na rin ang nakakaraan nang si Katie at John Black ay pinagmamalaki ang 20 aso na nasa kanilang pangangalaga. Ang kanilang pagmamahal sa hayop ay hindi binago ng panahon kahit pa nung si Katie ay ganap na nagdalang tao. Ito ang una niyang pagbubuntis kaya naman naging mahirap ito sa kanya ng sobra na hindi niya napaghandaan ang matinding epekto nito sa kanyang katawan. Bagamat madalas makaramdam si Katie ng sakit at maging emosyonal sa madalas na pagkakataon ay naniniwala pa rin siya sa kanyang abilidad na mapangalagaan ang kanyang mga aso. Ito malamang ang dahilan kaya't pinaglaanan ng tulong ng mag-asawa ang isang golden retriever. Noong una nilang makita ang asong ito na si Rosie, hindi nila maiwasan ng hindi matawa dahil kaparehas niyang nararanasan ang sitwasyong pinagdadaanan din ni Katie. Ito ay buntis din kagaya niya. Taong 2017 umano, nagawang abandonahin si Rosie ng kanyang dating tagapag-alaga. Talagang nakakasakit ng pusong malaman na may mga taong mapagpabaya at mananakit sa isang malambing na golden retriever gaya ni Rosie. Ito ay unang napunta sa isang shelter kung saan napansin agad ng mga volunteers doon ang kakaiba sa kanyang katawan. May mga indikasyon sa tiyan ni Rosie na nagpapakitang ito ay nagbubuntis. Nang suriin naman ng mga volunteers doon, ang laki ng tiyan ni Rosie ay napagtanto nilang nalalapit na rin itong manganak. Gayunpaman, hindi naman lahat ng shelters ay may sapat na pondo at pangsuporta sa maraming bagay. Nataon na ang shelter na kinalalagyan ni Rosie ay understaffed at nagkukulang sa ilang mga bagay. May kinalaman sa pag-aalaga na nagbubuntis na aso, gayon din sa tuta nitong ipapanganak. Overcapacity na rin ang shelter na pilit na pinapaampon ng karamihan sa kanilang mga aso na halos magsiksikan na. Kaya naman napagdesisyonan ng mga volunteers na mailipat na lamang si Rosie ng ibang shelter. Ang manager pa mismo ng shelter ang gumawa ng paraan para mailipat ng maayos si Rosie nang sa gayon ay malagay ito sa wastong pag-aalaga. At ang tinawagan nga agad ng manager na yon ay ang Neuse River Golden Retriever Rescue na nakabase sa North Carolina. Simple lamang ang nais ng organisasyon na yun, ang mabigyan ng maayos na tahanan ang mga golden retrievers na pinabayaan na lamang ng dati nilang tagapag-alaga para mabigyan ng mga ito ng oportunidad na magkaroon ng maayos na matitirhan at makakain bago sila maampun at magkaroon ng panibagong pamilya. Wastong pag-aalaga lang naman at pagmamahal ang kailangan ni Rosie at ginawa sa kanyang pagpapadala sa organisasyon na yun ang naging dahilan para mapunta siya sa pangangalaga ni na Katie at John. Silang mag-asawa lang naman ang head ng Neuse River Golden Retriever Rescue sa loob ng maraming taon. Sa unang beses pa lang na makita ng dalawa si Rosie ay sobra na nila itong naibigan. Bagamat ang orihinal na plano ay ang maalagaan si Rosie sa shelter, ay naisipan ng dalawa na mas magiging maganda kung sila na mismo ang aampon nito. Kaya naman, makalipas ang ilang araw, si Rosie ay ganap na naging miyembro ng pamilya ni na John at Katie. Gayunpaman ay kinakailangan nilang malipasan muna ang anumang kasiyahan dahil si Rosie ay nasa aktibong labor na at labis na nahihirapan. Malaki na ang tiyan nito at panahon na para siya'y ganap na manganak. Mabuti na lamang at ang organisasyon ng hawak ng mag-asawa ay kumpleto sa mga gamit na kinakailangan na may kinalaman sa pagpapaanak ng aso. Ang mga staff naman doon ay agad ng kumilos para masikasa si Rosie at maging komportable ito sa nalalapit niyang panganganak. Si Katie naman nung unang nakapansin na kakaiba sa sitwasyon nila na sa tingin niya ay hindi tama. Nang masilayan ni Katie ang unang tuta na nailuwal ni Rosie ay biglang napatapik ito sa braso ni John. Tila inaaya ito na mas lumapit. Dito na nagsisigaw ang mag-asawa nang bumungad sa kanilang tila cow pups na ipinanganak ni Rosie.
Kung si Rosie may malagintong balahibo, ang kanyang mga tutay walang pagkakatulad sa kanya. Alam ni Katie na may mali sa kanyang nasasaksihan at nananatili lamang na natitigilan sa pagkabigla. Maging si John ay unang beses palang makasaksi ng ganitong bagay. Iniisip na lamang nila na ang pinakaimportante nilang dapat gawin noon ay ang panatilihing komportable si Rosie ng mga sandaling yun. Inakala din ni Katie at John na maraming tutang may papanganak si Rosie, lalo't normal sa isang aso na manganak na 10 tuta. Pero si Rosie ay nakapanganak lang ng 4 na tuta. Ang malaki kasing tiyan ni Rosie bago siya manganak ay nagbigay na indikasyon na marami itong dinadalang tuta. Mga tutang malayo sa itsura ng kanilang ina, kaya naman malamang na nakuha nilang imahe na yon sa kanilang ama. Sadyang kakaibang kulay ng mga tuta, hindi lang isa sa mga ito o dalawa, kundi ang lahat ng 4 na tuta ay nagkakapare-parehas ang kulay. Ang isa pang nakakatuwa sa sitwasyon ay ang waring pagtataka din ng aso sa kanyang mga tuta na parang nasurpresa din kagaya nila. Nang ang mga tuta ay gumapang na papunta sa tiyan ng kanilang ina para sumuso, ay dito napatingin si Rosie sa kanyang mga tagapag-alaga. Ang ekspresyon ng aso ay naging nakakatuwa na hindi na napigilan ni Katie ang kanyang sarili. Kinuha niya agad ang kanyang phone at kinuhanan agad ng larawan ang eksenang iyon. Sa kabila ng nasusurpresang reaksyon, ay tila naliligayahan naman din si Rosie sa naging malulusog niyang mga tuta. At dahil sa malabakang kulay ng mga aso, sila ay nabigyan ng mga pambakang pangalan. Mga pangalan gaya ng Daisy, Betsy, Clarabel at Moo. Labis na natutuwa sina John at Katie habang pinagmamasdan ang mga tuta sa bisig ng kanilang ina. Masaya ang mag-asawa na nabigyan sila ng pagkakataon na magkaroon ng napaka-cute na alagang mga tuta. Gayunpaman, pagkatapos manganak ay nagkaroon naman si Rosie ng impeksyon sa kanyang uterus. Naging madali man ang kanyang naging panganganak sa 4 niyang tuta, ay nag-iwan pa rin ito ng matinding komplikasyon sa kanya, na normal din namang nangyayari sa ibang mga asong katatapos lamang manganak. Kinakailangan kaagad ni Rosie na matulungan sa medikal na paraan na hindi naman problema dahil may madaling koneksyon naman sina Katie at John sa isang vet. Ang problemang kinakaharap ni Rosie ay madali lamang maayos gamit ang tamang pag-aalaga at medikasyon na kinakailangan, kaya naman hindi rin katagalan nang ganap na itong naging maayos. Ikinagagalak ng mag-asawa ang binigay sa kanilang oportunidad na maalagaan ang magagandang tuta ni Rosie, na sa oras na kinakarga nila ang bawat tuta ay parang natutunaw ang kanilang puso. Bagamat nais nilang ang kinin ng lahat ng tuta ay kailangan pa rin nilang maging makatuwiran. Marami na silang aso na pwedeng makapagpasaya sa kanila at isa na nga si Rosie dito. Karamihan sa mga aso nila ay hindi rin magtatagal sa kanilang pangangalaga kahit na labis nila itong minamahal. Nataon naman na ang 4 na tuta na may malabakang kulay na balahibo ay mabilis na sumikat sa kanilang lugar dahil sa ilang larawan, dahilan para dayuhin ito ng mga taong nais mag-ampon sa mga ito. Ang larawan ni Rosie habang nagpapadede ng 4 niyang tuta ay naging internet sensation. Ang ama naman ni Katie nang makitang larawang kinuha ng kanyang anak ay labis ding natawa, sa puntong ibinahagi din niya ito sa ilan pa nilang kamag-anak na mas lalo pang ikinasikat na mga tuta online. Pinost nilang mga larawan sa Reddit. Taglay ang isang simpleng caption na nagsasabing ang kanilang inalagaang golden retriever ay nanganak ng 4 na tutang baka. Ang post na ito sa Reddit hindi nagtagal ay humakot ng halos 90,000 upvotes. Bago ito ay nagawa na ring i-share ni na Katie and John ang larawan sa isa pang social media platform. Nagawa nila itong i-post sa Instagram at gaya ng una, ang post ay mabilis na kinagiliwan ng napakaraming mga tao. Ang lahat ay nagtataka kung totoo bang kanilang nakikita o hindi. Ang aso na may malagintong kulay na nakikipaglaro sa kanyang 4 na kulay na bakang tuta ay talaga namang bibihirang makita ng kahit sino man at naibigan ng marami ang misteryong ito. Kaya naman nagkaroon pa ng pagtatalo sa internet kung ano kayang breed ng aso ang ama ng mga tuta. Wala naman masyadong breed na kilala sa kanilang lugar, pero ang post sa Instagram at Reddit ay unala ng iba't ibang posibilidad at panghuhula ng iilan. At ang pag-uusapan na yun ay mas lalo lamang nagpapasikat sa kwento ni Rosie.
Hindi na rin nakakapagtakang ang pinakasikat sa lahat ng komento doon ay nagsasabing si Rosie ay malamang naipareha noon sa isang Dalmatian. Bagamat may ibang breed naman ng aso na may spot din sa balahibo. Ang kulay ng mga tuta ay hindi nalalayo sa isang Dalmatian. Ang misteryo ay malamang na nabigyan na ng linaw. Kayo ba? Ano sa tingin niyo ang ama ng mga tuta?